Ngayong araw nga pala ay sasama ko kayo sa aking biyahe papunta sa aking trabaho. At dahil araw ng Kapaskuhan ngayon, December 25, ay syempre, kailangan pa rin natin dumuti. Habang ang mga kabataan ay nagre-ready upang mamasko, ako naman ay maghahanda upang pumasok sa aking trabaho. Kaya tara, samahan niyo ako sa aking biyahe at tayo magkwentuhan saglit. Naalala ko pa nung bata pa nga ako noon. Pagka ganito, araw ng Kapaskuhan, tuwang-tuwa na ako niyan. Maaga ako nagigising at nag-aanda upang isuot yung aking mga bagong damit at bagong sapatos at pumunta sa aking mga ninong at ninang. Alam mo yung excited ka kasi iniisip mo kung magkano kaya yung mapapamaskuhan ko ngayong araw na to. Sana makarami ako. At syempre, tiba nga, isasama mo yung mga tropa mo, magsasama-sama kayo. Tapos magyayabangan kayo kung magkano yung mga napamaskuhan nyo. Tapos, pagkatapos nyo mamasko, syempre, kanya-kanya ng galayan. At syempre, ito nga yung sinasabi nilang araw ng malaking scam ng mga kabataan, di ba? Kasi, alam mo yun, pagkatapos mong mamasko, tapos sasabihin ng magulang mo, anak, akin na yung mga buo at itatago muna ni mama. Syempre, tayo, bata pa noon, syempre, bibigay naman natin yung buo sa ating magulang at ang matitira sa atin ay barya lang. Kaya naman nun, naalala ko nun, pagkatapos namin mamasko, syempre, yung mga buo, pinapapalitan ko ng barya para pag hiningin ng magulang ko, yung mga buo, o di na lang mabibigay ko, syempre, napapalitan ko na ng barya. At yun yung ibabaon naman namin pagkagala na. Kasi syempre, pagkatapos ng mamasko, pagdating ng hapon niya, kanya-kanyang gala na, kanya-kanyang punta ng mall. Siyempre, nandyan, sama-sama kayong mga pamilya. Parang banding na rin kumbaga. Tapos, mamimili kayo ng mga bagong laruan, o kaya bagong damit. Siyempre, depende dun sa napamaskuhan mo kung ano yung kakasya dun. At siyempre, tuwan-tuwa ka naman nun. Kasi nga, di ba, nagkaroon ka ng mga bagong laruan, di ba? At ngayon nga, medyo nagkakaedad na tayo. Dito naman natin mas nauunawaan na ang Pasko is para talaga sa mga kabataan. Kasi biruhin mo, dati tuwang-tuwa pa ako niyan. Nagmamadali pa akong kumilos para lang makarami sa pamamaskuhan. Pero ngayon, syempre may pamilya na tayo, may kanya-kanya na tayong obligasyon. Gumigising tayo na maaga para naman pumasok sa trabaho. At habang nasa biyahe nga ako niyan, natutuwa ako kasi nandami ko nakikita ang mga bata na masayang masaya sila. Kasi alam mo yun, minsan lang kasi mangyari tong Pasko sa buhay natin. Kaya naman talagang ini-enjoy nila yan. Ikaw nga, aminin mo, di ba? Nung mga bata pa kayo, syempre tuwang-tuwa ka rin kapag sasapit ang Pasko. Kasi di ba nga, hindi naman dahil sa magkakaroon ka ng malaking pera, o di naman kaya is makakagala ka sa mga mall. Kasi lagi naman nagagawa yun yung nagkakaroon ka ng pera, nakakagala ka. Pero syempre iba yung saya kapag araw na ng Pasko. Kaya naman maaga pa lang talagang naggagaya ka na nun. Tapos nagbabahay-bahay na kayo, di ba? Kasi nga ang diwa talaga ng Pasko is para sa mga kabataan, para sa mga bata. Siyempre sa ating may mga edad na, parang given na lang na sa atin yung araw ng Pasko. At dito nga sa part na to, hindi ko napapansin, nasa Baklaran na pala ako. Ako nga pala guys, ang trabaho ko nga pala is sa Makati. Isa nga pala akong sales promoter. Taga Cavite, tapos ang trabaho ko nasa Makati. Marami nga nagtatanong sa akin, buti raw kinakaya ko yung biyahe. Pero syempre, 4 na taon na ako sa trabaho ko. Nasanay na rin ako. Saka hindi rin naman mahirap pa bumiyahe. May mga araw na traffic, may mga araw naman na hindi. Siyempre, pagka traffic, imbis na ang biyahe ko is 1.5, minsan nagiging 2 hours pa. Pero pag wala naman traffic, wala pang 1 hour, nasa trabaho na ako. Kaya naman siguro sana yan lang talaga. May mga nagsasabi pa nga sa akin na, ba't tayo mo lumipat na mas malapit na trabaho sa inyo? Ganun nga sana yung gusto kong mangyari. Kaso syempre, alam mo naman dito sa Pilipinas,
hindi pantay-pantay yung sahod sa trabaho. Siyempre, pag nasa probinsya ka, iba yung rate mo compared dito sa Maynila, di ba? Tapos, siyempre, sa probinsya naman natin, lalo-lalo na sa Cavite, hindi rin naman ganun kalakas yung bentahan. Although, may mga bumibili, kasi may mga dumadayo pa nga dyan. Tapos, naranasan ko nga nun, nasa SM Dasma pa ako nun. May mga nagiging customer ako, mga galing Laguna pa, galing Batangas, 'di ba? Yan, minsan talaga meron pa rin naman. Saka syempre, mas gusto ko rin yung malayong trabaho para alam mo 'yun, parang natutuwa na rin kasi ako dun sa mga biyahe. Lalo na pagka biyahe ko malayuan, 'di ba? Mas natutuwa ako sa mga ganun. Although nakakapagod nga lang kasi imbis na ipapahinga mo na lang, minsan nasa biyahe ka pa. Tapos minsan nga naranasan ko nung nag-aabang ako ng jeep pauwi. Gustong gusto ko na magpahinga nun. Pero wala pang jeep na dumarating. Siyempre, mahaba na yung pila ng mga pasahero. Tapos, wala pa rin dumarating na jeep. Minsan, inaabot talaga ako ng mga kalahating oras. Mag-aantay pa lang ng jeep yun ha. Wala pa yung biyahe doon. Kaya naman, talagang tiyagaan talaga pagdating sa trabaho. Kumbaga, enjoy mo lang. Kasi gano'n naman talaga. At saka natutuwa na rin naman kasi ako sa trabaho ko ngayon compare dati. So syempre, yun samahan ng mga magkakatrabaho, 'di ba? Pag lumipat ka kasi ng ibang trabaho, panibagong pakikisama na naman yun, panibagong pakikilala. Syempre, may mga makikilala ka mga bagong kaibigan. At eto nga pala sa part na to, yan, medyo malapit na ako niyan kasi nasa heritage na ako niyan. Mga ilang minuto na lang. Pag hindi traffic, mga 5 minuto, nandun na ako sa trabaho ko. Mahirap lang talaga pagka medyo naiipit ka ng traffic. Doon lang naman talaga tumatagal yung biyahe ko eh. Pero pag walang traffic, talagang dire-diretso lang. Yan. At tapos, biruin mo yun, no? Hindi ko nga na malayan sa sobrang enjoy ko sa trabaho ko. Naka-4 na taon na ako. Ito na nga yung pinakamatagal ko talagang trabaho. Kasi sa ibang trabaho ko, pinakamatagal na yung 1 taon ko. Iba kasi talaga pagka nai-enjoy mo yung trabaho eh. Tapos, yung mga katrabaho mo mababait din. Siyempre nagtutulungan kayo para makabenta. Although minsan medyo may mga tampuhan kami. Siyempre, hindi mo maiwasan, nasa sales kami. Minsan nagkakaagawan ng customer, lalo yung mga comeback customer pa. Tapos, wala ka. Siyempre, ikaw ang hanapin nun. Pero dahil siyempre wala ka, iba na yung makakapag-assist nun. Eh syempre, may mga item din silang hawak. Hindi naman pwedeng hindi nila i-offer yung item nila. Tapos, yung customer, pagka nakuha nila yung loob, masi-switch yun sa item nila, di ba? Minsan doon kami nakakaroon ng medyo tampuan lang naman, pero hindi naman masasabi mo nag-aaway-aaway. Tapos, isang beses pa nga, natatawa ako doon sa isa naming katrabaho. Yung narinig niya kasing sinisiraan yung product. Although, hindi naman mawawala sa isang sales yun kasi yung paraan para makabenta rin kami ng product namin. Medyo dudurugin namin yung competitors namin, pero sanay na kami doon. Ewan ko ba yung kumbaga dinibdib niya, nagahalit siya. Kasi kami pag nakakarinig na wala, given na yun. Ilang taon na ba naman ako sa sales? Siguro nung mga kasagsagan ko pa sa mga unang trabaho ganyan, pagka nakakarinig ako ng sinisiraan yung item ko, agagalit din ako niyan. Pero na-realize ko, bandang uli, ba't nga ba ako magagalit eh? Kasama naman sa job namin yun. Na para makabenta ka, kailangan mong durugin yung competitors mo. Yung mga specs nun. Kailangan pag-aralan mo kung ano yung mga kahinaan nun. Kasi pag hindi mo ginawa yun, lalo na yung mga customer na may prepared brand pa, hindi mo basta-basta masiswitch yun. Kaya naman, para ma-switch mo yun at makuha mo yung customer, syempre, hanap ka ng kahinaan nun. Tapos, i-highlights mo naman yung mga magagandang specs na meron yung item na binebenta mo. Syempre, yung customer matutuwa nun. Kasi malalaman nila, ganun ba? Yun, doon mo makukuha yung loob ng customer. At item mo na yung kukunin nun. Sigurado yun. Di ba? Medyo talagang magulo sa larangan ng sales eh. Hindi ka nga pwedeng makajos tapos magsisil ka. Siyempre hindi mo may iwasang gumawa ng mga kasalanan, lalo na yung
pagsisinungaling, yun, kasama na sa trabaho namin yun. Kung hindi kami magsisinungaling, wala. Baka hindi kami makakakuha ng mga customer namin. Kumbaga, part na ng job namin yun. At eto nga, maya-maya, nakarating na rin ako sa MRT Ayala Station. At eto nga pala yung bagong bukas na mall dito sa amin, One Ayala. Napakaganda ng loob niyan. Tapos, ang lawak-lawak pa. Pagka pumasyal ka nga dyan, pag hindi ka sanay, baka maligaw ka. Tapos, yan, sa babaan yan, dyan kami nasakay pa uwi sa Cavite. Kasi nandyan yung EDSA Carousel. Diyan kami sumasakay, pabalik naman ng Baclaran yun. Tapos pagdating ng Baclaran, doon naman na mag-jeep. Diba? Ayan, tinan mo. Ang ganda ng loob niyan. Ayan, dito sa part na to, medyo malapit-lapit na ako. Mga ilang minutong lakaran na lang to. Siya nga pala, kung umabot ka sa part na to, huwag mong kalimutang mag-comment kung taga-saan ka, para naman malaman ko kung hanggang saan dumating yung hanggang saan inabot tong vlog ko na to. Syempre, para supportan na rin sa akin, huwag mong kalimutan na rin na i-follow ang page ko na Daddy's Duty Vlog, para naman makapanood ka pa at maging updated ka sa aking mga bagong i-upload na video. At pakishare na rin po ng video ko at like na rin. Maraming salamat po sa inyo lahat. At eto nga, yan, kung makapansin nyo, etong part na to, pagka napadaan kayo dito sa may Glorieta 4, gitna to ng Glorieta 4 at Glorieta 5. Ayan, napakaganda ng park na yan. Kung tawagin yan dito is Dolphin Forest, kasi may mga naka-display doon na mga dolphin. Kaya naman pagdating ng hapon, yan, dinadayo yung parting yan. Dito nga rin pala sa part na to, habang papalapit na ako na papalapit sa aking trabaho, ay na-excite na ako. Siyempre, iniisip ko, pagka-pasok ko sa trabaho, sana makabenta ako at ma-hit ko yung quota na binibigay sa akin ng aming company. Alam nyo ba, araw-araw, isa lang naman yung hiling ko tuwing papasok ng trabaho. Yung makabenta ka ng item na hawak mo, maka-hit ng quota, syempre. At gabayan na rin ako ng Panginoon sa araw-araw kong biyahe para maging ligtas ako papasok at pauwi ng aking trabaho. At para naman sa mga kagaya ko na nagsusumikap at nagtatrabaho ng marangal, gawin nyo lang yung mga ginagawa nyo at alam nyo namang tama at wala kayong tinatapakang ibang tao. Syempre, hindi lang naman kayo magiging benefits nyan. Makikinabang din yan is ang pamilya nyo. May uwi kayo, may makakain, di ba? Hindi tulad nung iba, yung mga hindi lumalaban ng patas, mga nang-hold up. At least tayo, nagtatrabaho tayo ng marangal at alam natin sa sarili natin na ang mga kinikita natin ay mismong galing sa ating pinaghirapan. Kaya naman, tuloy-tuloy nyo lang para sa inyong pangarap. At yan nga, kung nakikita nyo dyan, ako nagtatrabaho sa Landmark. At eto na nga, dahil malapit na nga ako sa aking trabaho, syempre, magpapaalam na rin ako. At salamat nga pala sa mga nanood at sa mga susuporta pa sa aking mga susunod na vlog. Sana huwag niyong kalimutang i-follow at i-share na rin yung aking video. At maraming salamat. Hanggang dito na lang. Peace.